Para sa akin, napakahiwaga talagang pera. Bakit ko nasabing mahiwagang pera? Kasi nga, may dalawang mukhang pera. Unang-una, yung masamang side ng pera. At pangalawa, siyempre, yung mabuting side ng pera. So, saan tayo doon? Minsan kasi, iniisip natin, kung may pera tayo, malaki man ito, maliit, ang ginagawa natin, karamihan sa ating mga Pilipino, ang ginagawa natin ay hindi natin talaga alam kung saan natin siya gagastusin. Minsan nga karamihan sa atin, namumroblema talaga tayo kung saan natin gagastusin kung meron tayong pera. Isip tayo ng isip ng pagkakagastusan. Sa maniwala kayo sa akin o hindi. Again, Isip tayo ng isip kung saan natin pwedeng pagkakagastos. yun ang hindi maganda. Napakahiwaga talagang pera. Maliban sa dalawang mukha na pwede magamit sa mabuti at masama, napakahiwaga talagang pera. Bakit? Kasi ang pera, mahalaga. Sobrang halaga yan. Pero minsan din, walang halaga. Muli, minsan din, walang halaga. O alam ko minsan ang iniisip nyo, yung sinasabi natin minsan na ang pera naman talaga, hindi mahalaga. Ang mas mahalaga ay yung maayos ang pamilya natin, kalusugan, maayos ang relasyon sa pamilya at sa ibang tao, yung simpleng pamumuhay. Tama yon. Pero ang binabanggit ko dito ay yung pera na may halaga, paggastos ng tama. Yun yun. Tamang paggastos sa pera. Yung isa naman ay ang pera ay hindi naman talaga mahalaga. Merong mga pagkakataon na ang pera ay hindi mahalaga. Bakit ko nasabi yun? Kasi, base sa aking obserbasyon at sa aking experience, ang pera naman talaga ay minsan hindi mahalaga. Halimbawa, meron tayong pera, minsan hindi natin pinapansin yan. Kung hindi pera palaging inisip mo, kung hindi palagi paggastos ang iniisip mo, na minsan wala naman talagang halaga. Yun yun. Kailan ba na ang pera ay hindi mahalaga? Kailan? Kapag ka hindi natin siya ginagamit. Kapag ka hindi natin siya kailangan. Huwag mo sabihin sa akin na kailangan natin palagi ang pera. Nagkakamali tayo doon. Hindi. Kasi may mga pagkakataon talaga na hindi natin kailangan ng pera. Iset aside muna natin yung hindi natin kailangan ng pera, mas mahalagang pamilya, mas mahalagang pagmamahal, meron pang mas mahalaga. Tama yon. Pero ito yung katotohanan. May mga pagkakataon talaga na ang pera ay hindi mahalaga. Sa paanong paraan at senaryo? Halimbawa, kapag kontento na tayo sa ating mga pangangailangan, basic man yan or mga importanteng bagay, kapag satisfied na tayo doon, hindi na natin naisip ang ating kaperahan kung paano natin gastusin. So doon siya pumapasok na walang halaga. Nagkakaroon lang ang halagang pera kapag ito'y palaging iniisip natin na gastos, gastos, gastos. Bili, bili, bili. Doon lang nagkakahalagang pera. Pero kapag tayo satisfied, muli, wala yang halaga, wala yang pinagkaiba sa kapag tayo'y busog na. Kailan ba nagiging mahalaga ang isang pagkain o kahit anong pagkain? Kailan ba nagiging mahalaga? Kapag tayo'y kumakalam ang ating sikmura, doon lang nagkakaroon ng halaga ng pagkain para sa atin. Kaya ako mismo, naikukumpara ko yan sa mga maraming paraan. Ang pera talaga hindi mahalaga kapag ito'y hindi ginagamit. Kasi nga, wala naman tayong dapat pagkakagastusan kung hindi naman talaga kailangan. Yun yun, nagiging walang halaga ang pera. Muli, ikinukumpara ko yan sa pagkain. Nagiging walang halaga ang pagkain o kahit anong pagkain kapag tayo busog o kaya'y may laman ang ating sikmura. Bakit kakain? Bakit mo kailangan ng pagkain kapag naman tayo busog? Ito ang natutunan ko. Seriously, base sa aking experience, hindi mahalaga ang pera kapag wala kang pagkakagastusan. Maaari mo sabihin sa akin, merong pagkakagastusan. Meron nga, kapag ito'y isip tayo ng isip ng pagkakagastusan. Tama ba ako? Na kahit minsan hindi mahalaga yung wants natin, yung binibili natin ng binibili. So iniisip mo palagi gastos ng gastos. Kaya minsan naaalipin tayo ng alin? Ng pera. Kahit anong laki ng sahod natin, kahit anong sipag natin, o kaya'y malit man o malaki ang sahod natin, kapag wala tayong kakontentuhan sa pera, talaga namang mag-isip ka palagi kung paano mo gagastusin. So hindi enough. So minsan, nagiging alipin tayo ng alin? Ng pera. Imbis na tayo'y umaalipin sa pera, tayo ang inaalipin ng pera. Kasi inisip natin palagi. So hindi tayo nasasatisfy. Tama ba ako?
Kaya yung mga previous vlogs ko before, ang palagi kong sinasabi, bilhin lang dapat natin ang ating needs, hindi yung wants. Pwede rin nating bilhin na ating wants, pero we have to make sure na hindi palagi. Minsan kasi sinasabi natin, deserve ko to eh. Oo, deserve natin. Pero may hangganan yan, hindi palagi. Alam niyo ba, may mga nag-message sa akin patungkol sa mga tinatapik ko sa kaperahan. Meron ko dati vlog na sinasabi ko doon ay live below our means. May nagsabi sa akin, ay mali yun, teacher ka pa man din. Live below our means? Mali yun. Yun ang sinasabi nila sa akin. Ang sinasabi nila, dapat live within our means. Sabi ko naman, kaya ako sinabing live below our means kasi minsan yung live within our means, minsan alam natin na sa within our means pa rin. Pero wait, lumalampas na tayo. Ang inisip natin, within our means pa rin tayo. Pero hindi, lumalampas na. At hindi natin napapansin yon. Ito halimbawa, yung mga kabayan natin na typical na tama lang ang sahod. O minsan nga, parang kulang pa ang sahod. Anong inuuna? iPhone. Yeah, iPhone. You heard me right. iPhone. Updated na iPhone. Ako mismo, nanlulula. Bakit? Yun ba? Within our means pa rin? Sige, isipin nyo nga. Sinong mali? Kayo or ako? Kasi, kapag gumastos tayo, at minsan nasosobrahan natin, nagiging sensitive tayo. Muli, nagiging sensitive tayo. And we would say, parang lumalampas na ako sa aking paggastos. So, we would make sure ng ating expenses ay down pa natin. So, live below our means. Mas maganda na masanay tayo na live below our means. Mas maganda yon. Kasi, magiging sensitive tayo kapag tayo'y medyo lumalampas na o kapag tayo'y nasa within our means na tayo. Mapapansin natin yon. Kesa naman, live within our means, minsan, hindi natin mapapansin yon. So, minsan sinasabi natin, nasa within our means pa rin ako ng aking pangailangan. Pero hindi mo alam, lumalampas ka na. Tulad ng halimbawa ko kanina, iPhone, updated, ang sahod mo ganito lang, ang sahod natin ganito lang. Hindi ko minamalit yun. Pare-pareho tayo. Halimbawa, typical na sahod bilang OFW or bilang Pilipino. Naka-iPhone ka. And you will say to me, I deserve it. Yes, you deserve it. But eventually, you deserve to stay poor. Tama ba ako? Pwede mo sabihin sa akin, okay lang. Nasanay na ako eh. Ibig sabihin, yung psychological wallet natin, maliit. Ayaw nating umangat pa sa financial status natin. Kasi nga, live within your means. Live within our means ang iniisip natin palagi. Pero hindi mo alam, lumalampas na pala tayo. Yun ang pinupunto ko doon. Live below our means. Sa ganitong paraan, magiging sensitive tayo. Pagka umangat tayo na sa within na, so we would say, parang mali na ata to. Masyado na. Kaya dapat natin pag-isipan ang lahat ng mga ito. Mahirap talaga turuan ang isang tao financially. May pinag-aralan man o wala, mataas man ang pinag-aralan o hindi. Pagdating sa financial matter, lalong-lalo na may mga mataas pinag-aralan, sasabihin nila, sino ka ba? Di hamak naman mas mataas ang pinag-aralan ko kaysa sa'yo. Sino ka ba? Yun yung pride. So paano tayo matututo niyan sa ibang tao? Minsan nga sinasabi ko noon, nai-scam ko yung ibang tao para ako'y matuto. Anong ibig ko sabihin doon? Pagkausap ko sila, I always make sure na ipaparamdam ko sa kanila na mas marunong sila kaysa sa akin. Kasi in this way, nakapag-create pa sila or nakakapaglabas pa sila ng kanilang maraming alam patungkol sa maraming bagay. At hindi sila maiilang. On the other hand, kapag pinangunahan mo o pinaramdam mo na mas marunong ka sa kanila, maiilang sila sa iyo. At in this way, they could be able to bring out more other learnings that you could learn. So sana, matauhan tayo. Lalong-lalo na sa pananalapi.